Sinubukan kausapin ni Sabdani si Dato Raman at baka magsalita na ito sa kanya kung ano ang kanyang nalalaman. Ngunit bigo pa rin si Sabdani dahil hindi pa rin nagsasalita si Dato Raman sapagkat wala ring tiwala si Dato Raman kay Sabdani dahil magkaibigan silang dalawa ni Marcos. Kaya ipinakita na nga ni Sabdani kay Dato Raman ang litrato ni Jalil dahil alam niya na importante ito sa buhay ni Dato Raman. Sinabihan ni Sabdani si Dato Raman na habang nananahimik siya dito, nanganganib naman ang buhay ng taong ito. Wanted na ito sa mga kapulisan dahil pinagbibintangan na ito na kasabot niya. Kaya kung gusto niyang iligtas ang taong ito, sabihin niya sa kanila ang lahat ng kanyang nalalaman. Napadpad naman si Rashid sa lugar kung saan itinago nila Marcos at Sabdani si Dato Raman. At nung nakita ni Rashid na lumabas si Sabdani sa isang abandonadong bahay, nagtataka siya nito kung ano ang ginagawa ni Sabdani doon. Si Gabriel naman ang inspirasyon ni Marcos sa lahat ng kanyang ginagawa. Gustong iligtas ni Marcos ang mga tao dahil yun ang isang bagay na hindi niya nagawa kay Gabriel noon nung nalunod ang barkong sinasakyan nila. Nagiging emosyonal naman si Teresa nung pinapanood niya na kumakain si Julian ng kanyang niluluto na gulay dahil naalala niya nito si Gabriel. Mahilig din itong kumain ng gulay. Silang dalawa ni Marcos. Pinunasan naman ni Jalil ang mga luha ni Teresa, kaya humihingi nito ng pasensya sa Teresa na naging emosyonal siya bigla. Alam niya na matagal ng panahon yon, pero nananatili pa rin ang sakit. Sinabihan ni Jalil si Teresa na okay lang yan. Sabi nga nila, kapag nawalan sila ng mga mahal sa buhay, hindi naman talaga nawawala yung sakit. Ang sabi ni Teresa, siguro nga, kaya ito, hindi mapigilan ng malungkot tuwing naalala niya ang kanyang anak. Iniisip niya ano na kaya si Gabriel ngayon, kung buhay pa ba ito. Sinabihan ni Jalil si Teresa na naintindihan niya ito. Siya nga minsan, naiisip rin niya yung tungkol sa kanyang pamilya, yung totoong pamilya niya, kasi ampon lang siya. Dito na nga maisisiwalat ang totoong pagkatao ni Jalil. Siya at si Gabriel ay iisa. Si Dato Raman ang nagligtas sa kanya noon at pareho silang napadpad sa islang damay. Dahil sa aksidenteng nangyari, nawala lahat ang kanyang alaala at hanggang ngayon, hindi pa rin naalala ni Jalil kung sino talaga siya. Si Dato Raman pala ang dahilan kung bakit nagkaroon ng sunog ang barkong sinasakyan nila noon ni Teresa. Kaya ito nalunod at Hasan palang totoong pangalan ni Dato Raman. Gusto sana iwan ni Dato Raman si Jalil noon dahil ayaw niyang madama ito sa mga masasamang tao na humahabol sa kanya. Pero napamahal na sa kanya si Jalil at pati siya, napamahal din na siya nito kay Jalil. Kaya napagdesisyonan ni Dato Raman na dito sa isang damay na magbabagong buhay nakasama si Jalil at binago rin niya ang kanyang pangalan. Kaya gagawin ni Jalil ang lahat para maprotektahan ang pamilyang kumukup sa kanya dahil binusog siya nito sa pagmamahal at tinuring na totoong pamilya. Gayunpaman, nalaman na nga ni Lara na palaging pumupunta sina Marcos at Sabdani sa isang abandonadong bahay at posibleng doon tinago si Dato Raman. Habang si Rashid, sinabi naman niya kay Jalil ang kanyang natuklasan na tungkol sa isang abandonadong bahay na palaging pumupunta sina Marcos at Sabdani doon. Ingat na ingat ang kanilang galawan na para bang takot na may makakita sa kanila. Kaya malakas ang kutob ni Jalil na may tinatago sina Sabdani at Marcos doon at posibleng silang kumuha sa kanyang ama at doon ito itinago. Ngunit mukhang mauunahan si Jalil ng mga tauhan ni Lara na kunin si Dato Raman dahil sumugod na ito sa abandonadong bahay upang kunin si Dato Raman. Maililigtas pa kaya ni Jalil ang kanyang ama? Yan ang ating abangan sa kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.